Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na sino ang Angel of the Lord o Angel of the Lord. At ang Bible verse natin ay Exodus chapter 3 verse 2 to 6. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin ang kahulugan ng Angel of the Lord ayon sa Bible. It is a form that a God took on at various times in the scripture in order to appear to human beings. Sinasabi rito na ang mga anghel or angel of the Lord ay nagpapakita sa mga tao sa iba't ibang anyo katulad na lamang sa Exodus chapter 3 verse 2 to 6. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. At dito kung saan nagpakita ang angel of God bilang isang apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy at nangusap sa kanya ang amang Panginoon. At ang aking natutunan naman para sa unang teaching na the angel of the Lord speaks as a God ay siya ang ginagamit ng Panginoon bilang kanyang mensahero o tagapagsalita niya katulad na lamang sa Genesis chapter 22 verse 11 to 12. The angel of the Lord stops Abraham from sacrificing Isaac and declares, Now I know that you fear God, because you have not withheld your son, your only son, from me. Here the angel speaks as God, implying divine authority. Mababasa rito na ang angel of the Lord ay nagkaroon ng anyo at ang anghel ay nagsalita bilang Diyos. Ikalawa ay angel of the Lord is worship. Halimbawa nito ay ang Joshua chapter 5 verse 14. And he said, No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant? Dito sinasabi ng commander ng army of the Lord ay walang iba kundi si Jesus Christ o si Kristo. Kung kaya sinamba ni Joshua ang commander of the army of the Lord na pinaniwalaan natin na si Kristo. At panghuli ay ang angel of the Lord is Christ before his birth. Sinasabi rito na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao na bumaba sa langit. At si Kristo ay naroroon na sa Old Testament pa lamang na pininiwalaan na angel of the God. Sinasabi rin na si Kristo ang nagpakita kay Moses bilang apoy sa mababang punong kahoy at kay Abraham na munti kanya nang saksakin si Isaac. At para sa ating application ay unang-una ay kilalanin natin si Kristo bago siya ipanganak o magkatawang tao at bumaba sa langit. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia ng Old Testament, ay hanapin natin o kilalanin natin si Kristo noon bilang angel of the God. Ikalawa ay study the Christocentricity of the Bible na sinasabi rito na habang binabasa natin ang Biblia, isentro natin ito kay Kristo. At habang inaaral natin ito, dapat iniisip natin ang Biblia ay sentro nito ay si Kristo. At habang inaaral nito, dapat iniisip na isinasa puso natin ang mga salita ng Diyos. Panghuli ay cultivate a Christocentric life. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos o Biblia ay magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon at mas mapapalapit tayo sa Kanya kung kaya tayo ay nagkakaroon ng direction ng ating mga buhay, nagkakaroon ng purpose ng ating buhay. At kapag ang buhay natin ay may Christocentric life, ay nalalayo tayo sa mga kasalanan at mga kapahamakan. At nagkakaroon din tayo ng malalim na pag-iisip at nalalayo pa sa mga masasamang espiritu kung kaya tayo ay maliligtas ng ating Panginoon.
Talagang ang napakabuti ng ating Panginoon, kung kaya sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. At muli, maraming salamat sa panonood ng aking daily devotion. Ako si Adrian Bernales ng Batch 3. At hanggang sa muli, paalam.